Ayan, so for today's video, may re-repair na naman po tayo na DC electric fan. Ayan, papalitan po natin ng motor. Ayan, so ako po si Sunny Solar TV na gumagawa ng content about renewable electricity. So yung ating DC fan is part po yan ng ating solar setup. Lalo na po nang meron tayong 12 volt system o 12 volt setup. So bago tayo magsimula, ayan, so kailangan po muna natin ng pampagana. So sinisimulan ko po yung araw ko syempre sa pagkakape. Ayan. So this video guys is ginagawa ko para mapakita ko po sa inyo ng actual kung paano po namin nagagamit yung aming solar off-grid para mapakita ko po sa inyo na yung aming solar off-grid is pakipakinabang. Ayan. Meron tayong liwanag through solar. Meron tayong electric fan. Ayan, sa kabila ng mainit na ngayon, magdamag po natin nagagamit yung solar. Yung aming solar off-grid, no? Sa kabila ng wala po kaming kuryente, malinaw at napapalamig namin yung aming tahanan, power ng solar. Ayan. Ayan. So ngayon is magkakape tayo, kaso nagkaroon po kami ng problema, no? Ayan, walang tubig na mainit kasi is naubusan po kami ng gas. Ayan. So buksan na lang po natin, no? Ayan. Ayan, bukas tayo ng ilaw dito sa kusina para makita. Ayan. So buksan po natin. Ayan. Wala na po tayong gas. So ngayon is mag-init po tayo sa solar, no? Ayan. Lagyan po natin ng mainit yung ayan. Ayan. Ayan, bukas rin tayo ng ilaw dito para makita nyo po. Ayan. So, tingnan po natin kung kaya natin mapag-init. Ayan. So, yung ating heater guys is medyo malakas po yan sa kuryente, no? Ayan. Naka-on na po siya. Ayan, tingnan po natin kung mapapakulo po natin. So, ikakat ko po muna yung video. Ayan, so after 5 minutes to 6 minutes, ayan, kumukulo na po yung ating tubig, no? Ayan. Kumukulo na po siya. Ayan, so dito naman po is confident po ako na hindi po masisira yung ating battery kasi meron po tayong LBD, meron tayong loading system o loading control para wag pong masira yung aming solar off-grid. So nakaset po tayo sa cutoff natin na 11.8, no? Yan. Yan yung nalog po natin, 11.8. Na kapag na-meet niya po yan, is automatically na mag-shutdown yung ating system. Ayan. So dito, ayan, nagkaroon po tayo ng close parenthesis, no? Ayan, sa ating SCC. Dahil malakas po yung hugot natin ng kuryente, dahil gumagamit po tayo ng water heater. So, kapag tinanggal po natin yan, dahil kumukulo naman na po, no? Ayan. Kumukulo na po yung ating tubig. Is pag tinanggal po natin yan, yung surge, mababawasan. So, balik po tayo sa ating controller. Magbukas po tayo ng ilaw para makita, no? Ayan. 12.1, nawala po yung close parenthesis. So, ibig sabihin yan is 50% pa rin po tayo, no? So, tignan po natin sa ating battery capacity voltage. Ayan, meron tayong 54%. Ayan, tapos 12.0 po sa ating LBD. Ayan, kasi bukas pa yung electric pa natin sa kwarto, no? So, once na na-meet niya sa 11.8, automatically na magka-cut off po yan. So, safe po yung ating battery. Ayan, so sa kabila ng wala po kaming gas, walang uling, is makakapagkape po pa rin po tayo. Gamit po yung ating solar off-grid. Ayan, so maisasalin ko na siya sa aming kahit pa paano, nag-init po tayo ng dalawang ayan. Nag-init po ako ng dalawang mug para at least makapagkape po kami ng aming misis, no? Ayan. So kahit pa paano, kahit wala po kaming
gas is makakapagkape pa rin po kami. So syempre lagi po tayo nagpo-promote ng renewable electricity, no? So sa kabila ng wala po kaming kuryente, kahit sinasabihan na po ako na paulit-ulit, okay lang po yan. Basta importante na i-share ko po sa inyo yung renewable electricity through solar technology, mga kasani Solar TV.